Hi guys! Welcome back to my page. Welcome back to my channel, Online Selling Tips and Techniques. So for today's video, pag-uusapan natin si F02 error. Ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakaroon ng ganyang error? So wag na natin patigilin. Let's go! So ano nga ba itong F02 error failure? So itong F02 error failure nito is login failure. Hindi tayo maka-access sa ating account. So, ano-ano ba ang mga common reason kung bakit tayo nagkakaroon nito, F02, o hindi natin ma-access o hindi tayo maka-login sa ating mga account? Multiple trial order. So, ano ba itong multiple trial order nito? Halimbawa, seller ka. Magta-trial order ka. Ibig sabihin nun, ikaw mismong seller ay magpa-purchase o mag-o-order sa sarili mong shop. Pag iyon, na-detect ni Shopee, iisipin niya, ina-attempt mong i-exploit, hindi lang ang iyong shop o yung mismong app ni Shopee o ni Last, kasi nga, gusto mong magkaroon ng maraming purchase, gusto mong magkaroon ng mga sales. Another common cause ng F02 is violating the platform policy. So, marami naman talagang community policy, maraming community violators. Hindi mo naman maiiwasan yun. So, number 1 is using multiple accounts. Kailangan isa lang ang account mo. Hindi ko talaga maisip kung bakit gustong-gusto nilang marami silang account. Bawal naman yung kahit na nakalagay doon, add account. Dapat sa isang owner, isa lang. Kasi magiging suspicious activity yun sa inyo. Lalo na kapag ang accounts mo umabot na sa 3, 4, 5. Talagang malalak ang iyong account dyan. Bawal ang multiple accounts sa kahit na anong platform. Creating fake orders. Ito dito kami na na-victim kami nito recent lang. Nag-order kasi yung asawa ko. Curious lang siya, bakit ang mura-mura ng sapatos na in-order niya. Imagine, 98 pesos lang. So, ang nakalagay na delivery attempt is September 24 pa. Anong petsa na? October 5. Kinakausap naman si seller, ayaw sumagot. Binasa ko yung mga review and comments doon sa shop niya. Meron nga doon, nakabayad na daw siya online, 2 weeks na, yung order niya, hindi pa rin dumadating. Isa naman, nagbayad na nga daw siya ng full, wala din, hindi pa rin dumadating. Yan yung example ng creating fake orders. Paano ginagawa ng iba yun? Hindi sila nagkakaroon ng violation or hindi kina-cancel ng platform yung order na hindi pa na-ship out ng matagal na matagal. Suspicious activity. Ngayon ko lang to nalaman. Frequent changing of password sa inyong account. Change ka ng password sa iyong account. It took 15 days. Ito yung pinakamaigsing panahon para mag-change ka ng password mo. Sa Shopee at saka sa Lazada, 30 days. Frequent mong ginagawa yun. Siyempre, pag na-detect na naman yan ni Shopee o ni Last, suspicious activity na naman. Palit ka ng password, frequent changing of password. May possibility na i-lock ni platform yung account mo. In attempts in different location. So, ibig sabihin nitong different location na to, different gadgets ang ginagamit mo. So, meron kang isang account, pero ang ginagamit mo sa pag-login dun sa account mo is 3. 3 cellphone or 2 cellphone, isang laptop, o kaya sa desktop. Magbubukas ka doon sa cellphone mo, tapos bubuksan mo doon sa isa mo pang cellphone. Dapat, ang ginagamit mong gadget is isa lang. Kasi yun ang nakaregister doon sa platform. Yung IP address, akala nyo hindi yun nadedetect ni Shopee o kaya ni Last. Nadedetect yan. Kung ano yung frequent na ginagamit nyo o yung madalas na ginagamit nyong gadget, yung IP address ng cellphone, yun yung nakaregister o nakarehistro na doon sa platform kay Shopee o kaya kay Lazada. So, kapag
palit ka o iba-ibang IP address ang ginamit mo, possible na malak ang account mo o maban pati gadget mo. Yung last, ito yung mga technical problems. Ano ba itong mga technical problems na ito? Like glitches o yung sa server. So, itong mga technical issues na to o yung mga technical glitches na to, hindi ito madalas nangyayari. Kaya nagkakaroon ng pag-login. Pag magla-login ka, ang hirap, loading, error, minsan nga sinasabi, incorrect password, incorrect username. So, very rare na mangyari yan. Usually, kaya nagkakaroon ng ganun is server timeout, o kaya yung system error. Yung system error, doon na yun sa app ni Shopee o kaya ni Lazada. Hindi man natin ma-resolve yung F02 is maiwasan man lang natin. So, number 1 na gagawin natin is, syempre, contact the customer service. Explain mo sa kanya, bakit kapag nagla-login ka, lumalabas si F02. Magbigay ka sa kanya ng mga screenshots, like yung screenshot ng shop mo o kaya ng buyer's account mo. Dapat nga, hindi natin basta-basta tinatapon yung waybill na yan kasi proof yan na ikaw talaga ang may-ari ng account na yun. Kasi hihingan ka ni customer service ng proof na kung ikaw ba talaga yan, tatanungin ka niya yung full address mo, yung birthday mo, yung age mo. Natanong kapag nagre-reklamo tayo doon sa account natin kapag may issue. Proper documentation. Ito yung identification card natin. Di ba kapag nag-create tayo ng account, merong hinihingi na ID si Shopee o si Lazada bago kanya payagan na makapag-create ng account mo. So, kung ano yung ginamit mo noon para makapag-create ka ng account mo, yun din yung ipapakita mo as much as possible. Yung ID na ibibigay mo is magmamatch doon sa mga basic information na nilagay mo sa iyong account. May possibility din na hindi mo na ma-recover yung account mo sa Shopee o kaya sa Laz. Lalo na kapag marami ka ng violation. Frozen talaga yan. Marirestrict ka na talaga. Kaya, kapag nagkaroon ka ng account, i-follow na lang natin yung community guidelines ni Shopee o ni Lazada para hindi tayo magkaroon ng problema in the future. Porket online shop yan, wala na yung mga guidelines. Meron po. So, iwasan na lang natin magkaroon ng issue para wala tayong problema sa account.